Ang pamagat po ng aking talk sa inyo ay How to be spiritually strong. Paano tayo magiging malakas at matatag sa gitna ng ating mga pagsubok at problema sa buhay? Gaano po kabigat ang isang kaban ng bigas? 50 kilos. So, ang kalahating kaban ay 25 kilos. Ang tanong ko po, kaya niyo pong buhatin yon? Maaari yung 25 kilos. Pero kung yun yung inyong trabaho, kakayanin niyo po ba? Mahihirapan kayo. Paano niyo po makakayang buhatin yon buong araw? Kailangan kang mag-ensayo. Amen? You have to practice it. Pero yung hard labor, yung mabigat na trabaho, hindi po para sa lahat ng tao. Amen? Kaya nga, kung hindi mo kaya yung hard labor, ano yung para sa iyo? You need to use this. Your intellect. Pero, paano mo makakayanan naman yung palaging mag-isip na mag-isip? Again, you have to train, you have to discipline, you have to educate yourself. There are people who are strong physically. Amen? And yet, there are people, even if they are not strong physically, they are strong mentally. At yan po yung trabaho ng iba sa inyo. Di po ba? Buong maghapon, nasa opisina, nasa klinika, nasa mga kumpanya, nasa inyong mga negosyo, anong ginagamit? They may not be physically working. They may be minimally physically exerting effort. Pero ano yung gumagana palagi? Isip. Pero mag-ingat po kayo. Kasi maaaring you're physically strong, you're mentally strong, ano po ang naiiwan? What is within? Ang tawag po natin ay emotional, psychological, and spiritual aspect. Psycho-spiritual sphere of our life. At napakahalaga po na palakasin natin yan. Dahil napakarami pong mga tao ngayon, makikita mo sa itsura nila, mukhang walang problema. Mukhang ayos. Di po ba? Pero mabibigla ka, pag nagbukas yan ng kanilang problema, napakalalim pala, napakagrabe pala, napakalala pala ng pinagdadaanan nila. They are physically fit, they are mentally strong, but they are weak emotionally, psychologically, and spiritually. Remember, my dear friends, that as a church, we are journeying. Kaya nga po ang tawag nila sa atin ay, we are the pilgrim church. San po tayo papunta? Pauwi tayo sa langit. Amen? Pag natapos na ang buhay mo, dalawa lang naman po ang pupuntahan natin before the judgment. First is purgatory. Pag meron ka pa rin na kailangan linisin na pagkakasala sa iyo, you go there in the purgatory. At ano po ang tawag natin sa mga nandoon sa purgatorio? Nagbabayad pa ng kanilang mga pagkakamali, ng kanilang mga kasalanan. They are the suffering church. Why are they suffering? Kasi masakit po ang nagpupurga. Hindi po ba? Mahirap din po. There is pain in cleansing, in healing. Amen? There is discomfort in removing the virus, the bacteria, something bad inside of us. So that is why they are called the suffering church. But after the cleansing, saan na po pupunta?
hopefully, in heaven. At sino na po ang mga nandoon sa langit? They are what we call the triumphant church. Ang iglesia, ang simbahan na nagwagi na. They are the angels, they are the saints praying for us. They have won the race. They have been rewarded by God. Okay? The question is, what would you like to have? What would you like to experience? Suffering or winning? Ano po ang gusto nyong makamtan? Ang pagdurusa o pagwawagi? Alam natin ang sagot siya. Hopefully that after our journey here on earth, we would be a triumphant church. Amen? But how can you be triumphant if you are weak? Di ka magwawagi kung ikaw ay mahina. Amen? And what is the real battle? The real battle is not about economics. The real battle is not about politics. The real battle is really the unseen one, the spiritual one, as being told to us by St. Paul in his letter to the Ephesians. We fight not flesh and blood, but the spiritual realm. Kaya nga po ang tanong, paano natin palalakasin ang ating mga espiritu para tayo ay magwagi? 3 bagay lang po. Tandaan niyo po ang acronym. AFP. Anong ibig sabihin po? Armed Forces of the Philippines? Hindi. Almsgiving, fasting, and prayer. We know these things, but the question is, do we know the deeper meaning of them? Minsan po kasi, nasanay na lang tayong ginagawa, nagiging monotonous sa atin, paulit-ulit. At pag paulit-ulit mong ginagawa, no, walang kahulugan, wala din pong bunga at epekto sa atin. Kamukha po, hindi ko alam kung napansin niyo yung mga iba. Pag sila po ay nangungurus, di ba? Paano po kayo mag-cross yung iba? May nakikita po ako, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, hinahalikan po yung kanilang daliri. Bakit? Hindi po nila maintindihan bakit ginagawa nila yon. Nakikita kasi nila doon sa kanilang mga lola, nakikita nila doon sa mga ibang matatanda, di po ba? Ginagawa niyo po yon, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, tapos hahalikan po yung kanilang daliri, yung kanilang thumb, no? Ang problema, hindi nila maintindihan. Yung mga sinaunang matanda, pag nagkukurus, may hawak pong rosaryo, no? Hawak nila, magkukross po sila sa the cross, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang hinahalikan po yung rosaryo. Pero, nawala na yung rosaryo, humahalik pa rin. Hindi po maintindihan. So, you keep doing and doing it, but you do not know the meaning of it. And you do not reap any benefit. There is no fruit in what you are doing. So, what are the meaning of these 3 things that we are invited to do by the church? So that we can be strong spiritually. The first one, almsgiving. Pagbibigay. Remember, my dear friends, that giving is more than an act of generosity. Giving is all about showing who you are. Nalalaman mo kung sino ka talaga, depende sa iyong pagbibigay. Hindi po tungkol yan dun sa kung ano yung binibigay mo eh. Pero saan nagmumula yung iyong binibigay? Ano pong ibig ko sabihin? Like for example, no? Pag nagbigay ka ng singsing sa minamahal mo, pero yung diamante, puwet pala ng baso. Ano pong ibig sabihin? Sino ka? Meron ka naman pambili. Hindi po ba? Pero bakit binigyan mo ng puwet ng baso? Kasi
hindi siya ganon kahalaga sa iyo. Anong pinapakita mo tungkol sa iyong sarili? Na hindi mo siya ganon kamahal. O cheap ka. Amen? No? Pero, halimbawa po, birthday mo, bibigyan mo ng spaghetti yung kapitbahay mo. Ha? Kahit na sakto ka lang na nakakaraos, magbibigay ka pa rin. What does that tell other people about you? That you are generous. Amen? Yung pinag-aaral mo yung anak mo, kahit na marami kang utang, naghahanap ka ng paraan para matustusan mo yung kanyang matrikula. What does that tell other people about you? That you are a loving parent. See, giving is a spiritual activity. At ano yung pinapakita dito? Kung sino talaga tayo. It is not about the thing that you give, but it comes from your core, from who you are, from yourself. So, do not focus on the gift, but focus on yourself, the giver. Sino ka? Kung ano ang ibibigay mo, that is an extension of yourself. Remember that. Amen? And when you give, remember this, your faith is always tested. Bakit po meron mga ibang tao ayaw magbigay? O minsan konti yung kanilang binibigay? Kasi natatakot na maubusan. It is a test of faith when you give. When you give, even if you don't know kung meron ka pang maibibigay, that is a proof that you believe in a generous God. So, kung naniniwala ka sa isang mabait na Diyos, hindi ka matatakot na maubusan. Palagi kang magbibigay. Amen? I remember in my first parish, ito pong parokyang ito, inayawan ng maraming pari. Dahil it was run down, tumutulo po ang yero. So, marami po silang kinuusap na pari. Tinanggihan po yung parokya. Ito pong parokyang ito binigay sa akin. Wala po akong choice dahil akong pinakabata. Obedience. Pagkadating ko po dun sa parokya, the first night I was there, I was crying. Why? Wala pong pera. Ang dami ko pong kailangan pagawa dun sa parokya. Walang kapera-pera. At ang unang-unang kailangan ko pong pagawa, yung sound system. Alam niyo naman po, pagdating sa parokya, ang sound system, it is the lifeblood of the church. Aanuhin niyo po magandang parokya kung hindi niyo po naiintindihan yung pare. Di po ba? Pero pag magmimisa po ako, ngongo po palagi yung pong sound system. Ganun po. No? Talaga hindi mo maintindihan. No? Pina-assess ko po itong sound system. We need 100,000 para palitan po yung mixer, yung mga amplifier, yung pong mga mic dahil nagkalawang na po. No? Saan ko po hahanapin yung 100,000? Naalala ko po, meron po akong ipon. Iniipon ko po yun. Para bumili po ako ng sasakyan. No? Dahil yung aking sasakyan, second hand, bumibigay na rin po. Pero wala po akong magawa. So, binigay ko po sa simbahan. Yun po yung aking ginamit, puhunan, para mapaayos namin yung sound system. But you know what? A miracle happened. After 1 week that I have given, yung pong inipon ko, 100,000. Bigla-bigla meron pong dumating sa parokya. Hindi ko po kakilala. Nagdo-donate po. 150,000. Isang tao lang. Wow! Galing po sa Diyos. It is true that when you surrender to God, God will give you more. Amen? It is not about what you give, but how you give it. Do you give it full of trust that God will provide for you?
nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sabi ko, tingnan mo na, nagbigay ako ng 100,000, bumalik sa akin, 150. Tumubo pa ako. So, you cannot receive if you have already something in your hand. You have to give. And the question is, how do you give it? Madalas po, nagbibigay tayo para magkahiwalay na lang, para matapos na, para hindi na bumalik. No? But again, please, when you give, please give with love. Because giving with love extends your life. Alala ko po, meron pong isang matanda na talagang gustong-gusto ako. Yan nga po yung pinagtatakan ko, sabi ko, yung mga nagkakagusto sa akin, puro mga matatandang dalaga. Ito po talagang matandang ito, kahit saan ako pumunta, sinusubaybayan ako. No? Palaging nagsisimba po sa akin. No? But one time, ito po matanda, habang natutulog ako, tumawag, madaling araw. Sabi, Father, puntahan mo ako dito sa bahay. Ay, bakit po? Sabi ko, nadulas ako sa banyo. Patay. Ang layo ko po, nung parokya ko, doon sa bahay ng matanda. So, in a panic, tinawagan ko po yung mga kamag-anak niya, kapatid niya, no? Sabi ko, emergency. Buti na po, nadala nila sa hospital. At pinuntang ko po yung matanda doon sa hospital. Pagdating ko doon ay administered the anointing of the sick, pinagdasal ko po matanda. And then, pinalapit po ako ng matanda. Binubulungan ako, sabi, Father, dito ka. Meron akong bibigay sa iyo, sabi. Ano po yun? Doon sa bag ko, huwag ka maingay ha. Merong paper bag doon, sa'yo yun. No? So, pumunta po ako doon sa bag niya, kinuha ko yung paper bag. O, umuwi ka na. Baka makita ka ng mga kapatid ko, sabi niya. Pumunta po ako doon sa aking sasakyan. Binuksan ko yung paper bag. Alam niyo po kung ano? Pera. 20,000 pesos. Napadasal po ako. Sabi ko, Lord, kailan po kaya madudulas ulit yung matandang ito? Pero alam niyo po, hanggang ngayon, buhay pa yung matanda. No? Hanggang ngayon. And why is that? Because I know her mission is to support the church. It's not only to support me, but to support the church. Laking tulong po ng binibigay ng matanda para po sa aming mga project. So my dear friends, almsgiving. When you give, it is not about the gift. It's really about you, the giver. When you give, it is a test of your faith. Do you believe in a God who provides for you? In a God who is super abundant in His grace? And when you give, you extend your life. Because God is using you to support other people. Amen? Letter F, fasting. Sa lahat ng utos po na disiplina sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, ito po yung pinakamahirap na gawin. Amen? Lalong-lalo pa naman po, tayo po ay nakapaikot, nakapaligid ng mga pinagkakainan, lalong-lalo na napakahirap na mag-fasting, mag-ayuno, pag meron kang kasama na ang sarap kumain. Hindi po ba? But again, fasting, pag-aayuno, refraining from eating, it is not about the food, but it is about the disposition. Ano ang epekto nito sa iyo pag ikaw ay nag-aayuno? You refrain from eating because for you there is something more important than food. And what is it? It is the Lord. You refrain from taking care of your body because you want also to take care of your soul. Because if we are so focused and obsessed with our bodies,
Ano po ang nakakalimutan natin? Yung ating mga kaluluwa. Nang po minsan, meron pong isang pari. Siya po ay pinag-bless ng patay. Kasama po niyang kanyang sakristan. Pagkatapos po ng blessing, ito po sakristan, na una pang kumain sa pari. Nakita po sopas, no? Yun po yung handa doon sa patay. Agad kumuha po ito sakristan, sinubo yung sopas. Mainit. Napaso po. Kaya lang nahihiya po na iluwa niya. No? Kaya nga po, tiniis, nilunok. Kaya lang napaluha. Napakasakit po, no? Nasaktan talagang dila niya. Dumating ang pare. Nakita, naluluha yung kanya sakristan. Sabi, ba't umiiyak ka? Father, nakita ko kasi yung patay. Tapos naalala ko yung nanay ko. So, na-miss ko po siya, sabi po ng sakristan. Ganun ba? Ito naman pong pare, kumuha din ng sopas. Sumubo din. Napaso din. Ayaw din po iluwa. Nilunok na lang. Napaluha. Nakita po ng sakristan. Sabi niya, Father, naalala niyo din po yung nanay niyo, sabi. Walang iya ka, sabi. Napaso ka pala, ba't di mo sinabi sa akin, sabi niya. My dear friends, it is not about the food. It is not about the eating. But what is happening inside of us when we eat or when we refrain from eating? There is this Saint Anthony of Abbot. He has a very beautiful teaching. Sabi po niya, to eat is not a sin, but to eat without thanking God, that is the sin. So, it is not about the eating, but it is about our attitude when we eat. Again, my dear friends, when we talk about fasting, it should not only be applied with food. When we fast, we should also apply it with our work. Amen? Dahil marami sa atin, workaholic. Amen? So, let us use that teaching of Saint Anthony. It is not about your work. No? Working is not the sin. Working too much is not a sin. But it is working without gratitude, which is the sin. It is working and then you forget God. That is the sin. Ano pong halaga ng fasting? Yan po. We refocus ourselves, remembering God. Because without God, everything that we have will be nothing. Amen? We remember also the words of Jesus, that it is not only through bread alone does man live, but with every word that comes out from the mouth of God. Alam niyo po yan, kayo po mga doktor, na very helpful po ang fasting. Napakarami po mga tao ang may sakit. Bakit? Anong problema? It is about overeating. Amen? It helps the body when you refrain from eating. But the good news is, it also helps your soul when you refrain from eating. So you give your body a space for your soul to be connected, to go back to God, to focus on God. You teach your body what is truly essential and important when you fast. So please fast, not only to become beautiful, but fast so that you can teach your soul to be disciplined and to be strongly connected to God. Amen? Lastly, P, prayer.
Bakit napakarami po mga tao ang hindi nagdarasal? Dahil ba busy sila? Hindi po. Para po sa akin, marami ang mga tao, they neglect praying, nakakalimutan nilang pagdarasal. Hindi nila pinapahalaga ng pagdarasal kasi hindi nila nauunawaan kung anong pagdarasal. A lot of us believe that praying is just asking for good things. That is only one definition of prayer. But if you try to reflect what true prayer is, it is so rich. Ano po ang turo ng mga santo sa atin? First, that prayer is an lifting up of our minds and hearts to God. Ang ganda po, no? Ang pagtataas, ang pag-angat ng ating isip at puso sa Diyos. But more beautifully, I read this one theologian who defined prayer as this. And I want you to memorize this. Sabi po niya, prayer is an exchange of hearts with God. Pag nagdarasal po kayo, nakikipagpalitan kayo ng puso sa Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay disappointed, frustrated, napapagod, bakit napakahalaga na bumalik sa pagdarasal? Para yung iyong puso, yung iyong kalooban ay magbago. Nakikipagpalit ka ng isang puso na mahina, isang puso na sugatan, isang puso na may pagkukulang, sa isang perpektong puso galing sa Diyos. My dear friends, when you are tired and you are ready to give up, go back to prayer. Exchange hearts with God. And always believe that when you pray, God already knows what your needs are. Sabi nga po, God is the greatest listener because even in silence, God knows your needs. Wala pong lumalakas spiritually na hindi nagdarasal. Kailangan mong palaging magdasal para lumakas ang iyong kaluluwa. And as simple as talking to God, yun lang po yung aking advice sa inyo when you pray. As simple as saying to God, Lord, how are you? And then, tell God about your day. Hindi naman po kailangan perpekto yung inyong pananalita para kayo'y makapagdasal. Be who you are. Yan nga po yung mga iba naiilang sa pagdarasal. Kasi kala nila kailangan nilang ma-memorize lahat ng mga prayer. Ang pinaka magandang dasal, ano po? Yung pinaka totoo. Amen? At yan lang naman po yung hinahanap ng Diyos sa atin . Yung maging totoo tayo. Kahit na meron kang pagkakasala, kahit na meron kang pagkukulang, then say it to the Lord. Tell it to God. No? Dahil hindi po kayo mabibigo, I tell you. If you always pray. Napapansin ko po ito sa mga mag-asawa. Pag hindi na sila nagdarasal, nagkukulang na sila sa pagdarasal, doon po nagfe-fail yung kanilang marriage. No? And even in our work, minsan pag wala ng bunga, nabibigo po sa businesses. Isang dahilan po dyan, hindi naman yung nagkulang ng diskarte, nagkulang sa dasal. Dahil pag hindi ka na nagdarasal, hindi ka na ginagabayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po yung isang follower natin, pinuntahan ako, nag-open up ng problema niya. Sabi niya, Father, hindi ko na po kaya itong asawa ko kasi babaero. But what I do, sabi po niya, every night, I pray the rosary. And I pray for him, for his conversion. Pagkatapos ko pong magdasal ng rosaryo, I am crying. Umiiyak po ako. Pero napansin ko po, Father,
Sa araw-araw na pagdarasal ko po ng rosaryo, kalaunan, pagkatapos ng aking pagrorosaryo, hindi na po ako umiiyak. Yung aking asawa, ganun pa rin po. Pero sino po yung nagbago? Ako. Dahil po sa aking pagdarasal. Napakaganda po, no? Katotohanan ay, kung hindi mababago yung sitwasyon mo dahil sa iyong pagdarasal, ikaw ang babaguhin ng iyong pananalangin. So, pray that you can be closer to God, and as you are connected to God, God will give you the strength to overcome whatever problems you have in your life. Amen? I always believe that you become what you repeat. You become what you repeat. Ikaw kung ano yung palagi mong ginagawa. Kaya mag-ingat po kayo dun sa mga palagi nyong ginagawa. Pero tanong ko po sa inyo, kung kayo po ay mag-exercise ng isang araw, sa susunod na araw ba, papayat ka na? Di ba hindi? Kung kayo po ay mag-aaral ng isang araw lang, sa susunod bang araw, magiging matalino ka na? Di ba hindi? Kung kayo po ay papasok o magninegosyo ng isang araw, sa susunod na araw ba, yayaman ka na agad? Di ba hindi? Kung ikaw ay magdarasal lang ng isang araw, ikaw ba ay magiging banal, magiging mabuti, magbabago ka na ba? Hindi. Kung gusto mong sumeksi, dapat araw-araw na ikaw ay mag-ensayo, ikaw ay mag-eksersisyo, ikaw ay mag-diet. Amen? Kung gusto mong tumalino, dapat araw-araw. Ikaw ay magbasa, ikaw ay mag-aral. Kung gusto mong yumaman, dapat araw-araw. Ikaw ay dumiskarte, ikaw ay magtrabaho, ikaw ay magnegosyo. Ganyan din po. Kung gusto mong maging banal, gusto mong maging mabuting tao, kung gusto mong maging malakas sa iyong espiritualidad, kailangan araw-araw din po. AFP. Almsgiving, fasting, prayer. Be a soldier of Christ. Because if you are not a soldier of Christ, what will you be? You will become an enemy of Christ. Dalawa lang naman po pagpipilian natin eh. Di po ba? Yung maging sundalo ka, tagapagtanggol ka ng pananampalataya, ng pagmamahal ng Diyos, o magiging kaaway ka ng Diyos. How to become strong? Please, every day, try to practice these 3 disciplines. Be a soldier of Christ. Almsgiving, fasting, and always pray. We pray that God would help us, and by the strength of our spirits, we can overcome whatever trials and challenges we would experience in this life. Hopefully, after this life, we will not be in the suffering church, but with the angels and the saints as a triumphant church. Amen? Amen.